Pagpapaliwanagin ng Agriculture Department ang ilang retailer ng karne at gulay sa Marikina. Lagpas kasi sa maximum suggested retail price ang kanilang paninda. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mas mataas ng 10 piso sa maximum suggested retail price na 370 pesos kada kilo ang benta ni Mang Erning sa liempo. Kaya pinagpapaliwanag siya ng Department of Agriculture. Bigay sa amin is 340. Ayun, kaya 390 dapat po ang benta. Tulad yan, lilinisin pa namin yan. Tatanggal po to. Kasama po sa hango namin yan, timbang. Nalulugit pa ng kami. Mas mataas rin sa maximum SRP ang puting sibuyas sa pwestong ito. May problema tayo rito. Susulatan natin sila para malaman ko po Saan galing. Sabi nila po, 120 lang bentahan ng sibuyas puti. Opo. Yung po namin, puhunan 110 na po. 10 lang sa amin nun. Kulang yun. Tsaka nagpapakargador pa po kami dito eh. Ganon. Kaya hindi namin mabigay na 120. Magkakaiba naman po kami ng kinukuhanan usually po. Kaya hindi ko rin alam kung mas mura sa kanila o mas mahal. Barya lang kung tutuusin ang lagpas sa maximum SRP, pero para sa mga nakausap ko, malaking bagay din po yun na mataas ngayon ang mga bilihin. Malaking bagay din siya kasi imbawa kung nagbabudget kayo. 10 retailers dito sa Marikina Public Market ang padadalhan ng Department of Agriculture ng Notice to Explain. Ibig sabihin, kailangan nilang maipaliwanag kung bakit mas mataas sa maximum suggested retail price ang presyo ng kanilang mga produkto. Pinag-explain po natin sila kung bakit po yung presyo nila ay hindi makasabay dun sa MSRP. Yung initial nilang sinasabi, yun na naman po na yung hango daw nila is mataas na. Pero yung base po doon sa mga napadala na nating NTEs before at yung mga sagot nila, hindi po naman nila masabi kung ano yung pangalan po ng mga pinagkukuhanan. Mahalaga raw makipagtulungan ng mga retailers para malaman kung saan nagmumula ang mataas na presyo. Pwede po sila mapasara yung sa permits nila at kung kunwari may mga non-compliant sila ng mga ordinances, sa profiteering ba yan, pang-aabuso ba yan, yun, pwede silang maging criminally liable. Can be fine, can be imprisonment, yan, pagpapasara, confiscation ng binebenta. Ayon sa DA, may kakayahan ng Food Terminal Incorporated ng gobyerno na makapagbenta ng mga produktong agrikultura ng mas mura. Plan po ni FTI, magpa-purchase na kami directly sa source, sa mga farmers. Then maglalagay din kami ng storage para makapag-compete kami ng tamang presyo. Kung ano yung MSRP na sinasabi ng DA, yun yung ipapatupad namin. To make sure na masunod yon, kami mismo yung magde-deliver dun sa mga palengke. Samantala, ayon sa FTI, nagsimula na ring dumating na ang mga imported na bigas. Ang dagdag supply, inaasang magpapababa ng presyo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.